Sa pong pagbati mula sa ating Panginoon, nawa po ang bawat makakapakinig, nawa po'y patuloy po tayong pagpalain. Nawa po ang ating mapapag-aralan ngayon ay tumatak po sa inyong puso at isipan at maisa pamuhay po natin. Sabi po dito sa Mark 8:36, sapagkat ano mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay. Marahil po bago dumating po ang sakit na to na COVID-19, bago po magkaroon ng pandemic sa buong mundo. Marahil busy ka sa iyong trabaho, pag-iipon, pag-i-invest sa lahat na nasa mundong ito. Pinaghahandaan mo kung ano ba ang hinaharap ng buhay mo. Once na tayo ay nag-asawa na, tumanda, huwag din naman po ay magkasakit. Lahat po yung pinaghahandaan natin. Pero minsan po ba sumagi po sa ating isipan? Ano ba ang hinaharap ng aking kaluluwa? Opo, kailangan po natin paghandaan kung ano ba ang hinaharap ng ating kaluluwa. Hindi po naman ligid sa ating kaalaman na tayong lahat ay mamamatay. Sabi po dito sa Romans 3:10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sino pa man po ang naninirahan sa mundong ito, lahat po sila ay nakagagawa ng kasalanan. Maging ako po. Kahit sa konti nga pong pagsisinungaling, kasalanan din po yun. At sabi po rito, sabi nga po, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang kamatayan po ay may dalawang klase. Ang una po ay pisikal. Ito po yung pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. At pag umiwalay na po ang kaluluwa sa ating katawan, wala na po tayong mararamdaman. At ang pangalawa po ay kamatayang spiritual. Pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos. At ang kamatayan na sinasabi po dito ay ang kamatayang spiritual. Ito ay ang pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos na ang ibig sabihin, ang tao ay nahatulan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Opo. Pag po tayo ay namatay, tayo mapupunta sa impyerno. Kung nakakaranas po tayo ng paghihirap sa mundong ito, how much more po kung ang ating kaluluwa ay mapunta ng impyerno. Puno ng pagdurusa, kahirapan, ang ating pong kahantungan doon. At once na napunta po tayo doon, hindi na po tayo pwedeng umalis. Wala pong daan para makaalis po ng impyerno kapag tayo po ay napunta na doon. Pero, sabi po sa Romans 5:8, datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Opo, binayaran na po ni Kristo ang ating mga kasalanan. Siya ang sumalon lahat ng sipa, suntok, latigo. Siya po ang nagdala ng lahat ng kasalanan natin. Alalahanin po natin kung sino ba ang namatay sa krus. Binigay niya ang kanyang sarili dahil ako at ikaw ay mahal niya. Ang Panginoong Jesucristo ay namatay po para sa atin. Karapat dapat po ba na ialay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa atin? Di man po tayo karapat dapat, pero minahal po niya tayo at inaalay niya ang kanyang buhay
para tayo ay hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. At ang tangi lang po natin gagawin ay tanggapin siya ng buong puso bilang sariling Panginoon na tagapagligtas. Sabi po dito sa Romans 10:13, sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At sabi rin po sa Romans 10:9, sapagkat kung ipapahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sabi rin po sa Romans 10:10, sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng pag-ibig at papahayag sa ikaliligtas. Kaibigan, aminin natin na tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. At ang tangi lang natin gagawin ay tanggapin siya ng buong puso. At ipapahayag natin to ng ating bibig. Hindi pa huli ang lahat. This time of pandemic, pinaalala po sa atin bilang tao ng lahat ng nasa mundong ito ay hindi permanente. Lahat po ito mawawala. Kaibigan, kung hindi mo pa alam kung saan patungo yung kaluluwa, maaari kitang ilid sa panalangin ng pagtanggap upang matiyak mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. At kung ready ka na, kaibigan, maaari ka nang sumabay sa aking panalangin. Po tayo manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po at pinaalala niyo po sa akin ang kaligtasan sa apoy ng impyerno. Inaamin ko po na ako'y makasalanan at nahatulan na mapunta sa impyerno. Balit nagpapasalamat po ako. Binigay niyo po ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang ako ay maligtas. Tinatanggap ko po siya ng buong puso bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Ito po ay aking dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At sabi po dito sa Bible, may katiyakan po tayo na sa langit ng ating tungo once na po tayo ay namatay. Sabi po dito, wala nang hatol. Sabi po dito sa Romans 8:1, wala nang hatol ang sinumang na kay Kristo. Tayo po ay na kay Kristo na at wala na po tayong kahatulan. Sabi din po sa John 1:12, ang sinumang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos sa makatuwid. Ano nga ngayon ng Diyos? Ano ka ngayon ng Diyos? Anak. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Kaya kapag umuwi ang isang anak ng Diyos, saan siya uwi? Sa tahanan ng Diyos. At ito po ang langit. Muli po, maraming salamat sa inyo pong pakikinig.